napatunayan kung saan nanggaling. Mismong sa Tape Bulaga, vlogger nang gagaling yung ganyang balita. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Ayan ha, ito ay pinamagatang matindi to. Kakapasok lang, grabe. Tape Bulaga, binuking ng kanilang mga vlogger. EB, bagsak na. Ayan na, yung balitang yan ay nagmula kay Balita Hub TV. Ayan na, sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ayun na naman. Siyempre, suki tayo eh. Alright, pusap sa inyo mga... Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga palang magbigay ng credits kay Jake Magnus. Sa mga hindi pa nakakabisita, syempre sa YouTube channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. At ayan ang kanyang boses na bibigyan natin ng reaksyon, ang kanyang mga sasabihin. Simulan na natin ulit. Kababayan, so pwede po pag-uusapan natin mga kababayan ay yung tila panganganib po ng Tape Bulaga. Mga kababayan, at dito po sa pangalawa natin pag-uusapan ay yung patungkol po sa naging pahapyaw nitong si Atty. Topacio dito po sa mga naging pelikula nitong si Vice Ganda. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live po tayo ng mga ganitong klase ng video o issue mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mga sulok na mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. You know? Ay. Alam nyo ba, dito sa topic natin, mapapakanta tayo dito? Napakatindi nito. Alam nyo kasi mga kababayan, kung tutusin itong topic natin na ito, natalakay na natin ito noong nakaraang araw. Sabi ko nga po sa inyo, wala pa tayong matibay na proof ano po dito sa sinasabing ito. Pero kung pagbabasihan natin mga kababayan, eto kasing Johnson, Wesley at Chenza na ito. Etong nakaplex sa ating screen mga kababayan, yung nag-post noong September 13 na sinasabing hanggang October na lamang daw po. Etong Tape Bulaga mga kababayan, halos ang karamihan ng ipinapasa niyan sa kanyang wall mga kababayan. Ano po, halos lahat ng ipinapasa niyan patungkol po sa GMA7. Halos lahat ng sinishare niyan, yung mga palabas ng GMA7, yung mga Royal Blood, yung mga halos lahat ng ipinapalabas ng GMA7 mga kababayan, ipinapasa po niya sa kanyang wall. Sa kanyang wall dito sa kanyang sa kanyang Facebook page. So ngayon mga kababayan, hindi nakataka na talagang kung titingnan natin etong Spark Liforo mga kababayan, bibihira lang po yung makakapag-post ng katulad nito, lalo na kung hindi ka taga doon sa loob ng GMA7. Naiintindihan nyo ba mga kababayan yung pinupunto? So kasi dito, ito basahin natin ulit sabi dito, Itbulaga ng GMA. Ayan GMA7 Network magtatapos na sa Oktubre, inaantay na lang namin ang mga sumusunod pang mangyayari dahil di umano papalitan ng Spark Liforo bagong isiset na noong time ng GMA7. So kung pagbabasihan natin yan mga kababayan, hindi pa gaanong kapanipaniwala dahil wala pang sumusunod na balita patungkol po dito. Ano po, kung pagbabasihan natin hindi pa kapanipaniwala, pero isa sa mga vlogger kasi
ang nagbablog patungkol dito sa Tape Incorporated, patungkol sa Tape Bulaga mga kababayan, ang nagpapahiwatig na mayroong napakalaking problema ang Tape Bulaga. Ayan mismo sa kanila nang gagaling Tapos sinisisi nila yung mga TBJ vlogger daw nagpapakalat na magsasara na yung Tape Bulaga. O yun, mismo sa kaha nila nang gagaling yung mga balita na yan. Doon nagsimula na hanggang Oktubre na lang sila. O diba? So, sino ang nagpapakalat ng balita na yun? Wala sa TBJ vlogger kundi nandun. Yun yung binasa nga ni Sir Jake. Diba? Kasi kayo mahilig kayo mambintang. Siyempre, binabalita lang, no, yung nasasagap ding balita at sinasabi sa mga tao na kung magsasara sa October 4. Ay, October ba? October pala. Di ba? Pero titignan pa natin kung haka-haka yan o ano man. Pero sinabi nga doon sa comment na nabasa ko is December 2024 pa ang talagang katapusan nila ng kontrata ata yung kung mag-extend ka. Basta yun basta importante ito nalilinaw, no, na hindi sa mga TBJ vlogger nang gagaling yung mga ganyan. 'Di ba? Nakakuha nyo yung pinupunto natin mga kababayan. Sa totoo lang, hindi naman dapat namin to pagtutuunan ng pansin. Kaso nga lang, since etong mga vlogger ng Tape Bulaga is nagpo-post at nagpapakita ng motibo na talagang may matinding pinagdadaanan ng Tape Incorporated mga kababayan, hindi natin maiiwasang hindi mag-isip ng patungkol po dito sa ganitong klaseng balita. Yes, dahil that's kung titignan right. po natin, tila nakakabahala po ito kung talagang ikaw ay panatiko ng kabila, ay talagang mababahala ka sa balitang ito na yung sinusuportahan mo magsasarado na at hanggang Oktubre na lamang. Diba? Basta ang importante na linawan na, no, na hindi nang gagaling sa TBJ, yung mga nagbablog tungkol sa TBJ, yung balitang yan. Kasi yung ibinibintang kasi ng mga Tape Bulaga supporter na TBJ vlogger ang nagpapakalat niyan. Yung mga nagbablog sa TBJ Defender. No, hindi naman kami TBJ vlogger pala. TBJ Defender, yan, ganyan. Sila, ganyan. Yun ang importante. Napatunayan kung saan nang galing. Mismong sa Tape Bulaga, vlogger nang gagaling yung ganyang balita. 'Di ba? Sila mismo, yung mga vlogger nila ang nagpapakalat ng ganun na sa October na lang. Kita mo parang ginigisa kayo sa sarili nyong mantika. 'Di ba? Sariling vlogger nyo tapos ganyan ang sinasabi. Yan mga Tape Bulaga supporters, no? Alam nyo na ngayon. Kaya huwag kayong magagalit, no, sa mga TBJ Defender. Hangga't maaari, hindi naman nagsasalita yung mga TBJ Defender nang walang resibo, walang ebidensya. So yan pinakita ni Sir Jake na may resibo na iba ang nagsasabi nun, no, na galing mismo sa kaha ng Tape Bulaga. Yung mga vlogger nila ang nagpapakalat ng ganun. So ito, tingnan natin itong mga nakita natin na langap natin kanina. Ipinasa sa atin ng kaibigan natin na si Tol Balais the Great. Tanggalin na natin yung post. Ito po yung source natin na ayan, yung page na yan, si Jansen Wesley Atienza mga kababayan. So ito, kung titingnan natin yan, mga kababayan, 8 hours ago, nag-post po itong si Best Pills 2. Alam naman natin, ito yung isa sa mga matitinding nagbablog patungkol po dito sa Tape Incorporated. Nag-post po siya ng update. Sabi niya dito mga kababayan, may mahalagang announcement or may mahalagang sasabihin or ilalathala sa publiko. Grabe, ano na nangyayari sa Tape Incorporated, It Bulaga, GMA 7? Akala ko okay na ang lahat. Diyan pa lang mga kababayan, mapapaisip na ako, makikita nyo yan, kahit sabihin natin na etong inilalabas nila ay fake news, nanggagaling mismo sa kanila yan, hindi po sa atin nanggagaling yan. Mismong sila na nagpaparamdam sa taong bayan na may matinding pinagdadaanan ang Tape Incorporated at baka nga siguro di umano, baka magsasara na nga. Sabi ko dito, Lord, ikaw na ang bahala, ito lang ang nagpapasaya sa amin. Laban, tahanang. Pero doon sa comments na mga nabasa ko, no, yung pinost yung ni Sir Chris, no, yung channel niya na yan nga yung nakalagay na hanggang October lang ang Tape Bulaga. Nagalit doon, di ba? No, sinasabi paano magsasara ang Tape Bulaga, maraming ang advertiser na pumapasok sa kanila. Inisa-isa pa nila yung mga advertiser na pumapasok sa Tape Bulaga.
Yun ang sinasabi nila, pinaglalaban nila. Na ang akala nila si Sir Chris ang nagpapakalat ng ganong bagay. Pero syempre, eto talaga kung saan nag-ugat, no? Yung balitang yun na mismo sa panig nila ng galing, no? Sa panig ng Tape Bulaga. Ngayon nalinawan na. Syempre, maibabalita din ng TVJ Defender na gano'n, magsasara, ibabalita natin, tingnan natin, di ba, ganyan, kahit naman ako, gano'n gagawin ko, ibabalita natin to, ganyan. Kasi, mismong sa panig nila nang gagaling yung ganyang balita, nilabas nila yung ganyang balita, ibig sabihin, may nangyayaring ang hindi maganda. Kasi kung wala namang nangyayaring hindi maganda, hindi naman siguro sila magpo-post na yan para siraan yung sarili nilang di ba, yung sarili nilang kakampi, di ba? Ganun yan May mga narinig ba kayo sa TVJ Defender na TVJ malalaos na, di ba? May nagbabalita ba ng ganun? Wala, syempre hangga't maaari. Yung mga ipinaglalaban natin is pinagtatanggol natin. Parang pareho lang yan. Pinagtatanggol. Ayun, di ba? Syempre hangga't maaari, poprotektahan nila yung panig nila. Pero ayan lumabas. So, benta, kumbaga, binibenta. Kumbaga sa away, binibenta na kita, mo magulpi ka dyan. Pinakamasaya, Itbulaga. Huwag tayong susuko sa buhay, laban lang. Laban lang. Tahanang pinakamasaya, ipasara. Diba? Kung mga tao si Jake. Hindi pa yan mga kababayan, hindi pa yan, nasundan pa yan. Nasundan pa yan ng isa pang balita, eto pa. Kung makikita nyo dito, pa nga sila, gumawa pa nga sila ng banner para ipakita sa publiko na may announcement nga yung tahanang pinakamasayang malapit na ipasara. Ayan. Malapit na ipasara. Source natin si Best Pills. Best Pills. Vlogger, nagpunta dun sa Tape Incorporated, mga kababayan, dun sa Tape Bulaga. Yan yung inimbitahan dun. Sa totoo lang, hindi ka makakapasok dun kung wala kang invitation. So makikita nyo mga kababayan yan, napakalaki niyan, announcement. May announcement ang tahanang pinakamasaya, Itbulaga. Ano na po nangyari, GMA7, bakit ganon? Okay naman na, mataas ang ratings. Ano ang sasabihin ninyo? Mali sana ako nang iniisip. Sabado ngayon, huwag sana Lord, gabayan nyo ang Itbulaga. Mataas naman ang ratings. Meron nga nagsabi dun ang EAT malakas lang naman yan sa Maynila, pero sa probinsya hindi malakas yan sa Visayas at Mindanao. Siyempre nga hindi pa ganoon ka-expand yung EAT, yung TV5, di ba? Yung signal nila. Subukan nyo kapag naayos na yan at nakarating na sa Luzon, Visayas, Mindanao yan. Tignan nyo, saka kayo ngayon maghamon. Di ba? So, yung sinasabi mataas naman ng ratings. Siyempre, napapanood dyan kahit saan Alam naman natin ang GMA7, malaking network na yan. Kahit saan, nakakaabot ang signal niyan. Kahit sa ibang bansa, napapanood pa yan. Di ba? Kaya kumbaga ngayon, hindi mo pa pwedeng pagkumparahin ng EAT tsaka yung Itbulaga. Pagdating sa TV ratings, hindi mo pa sila pwedeng pagkumparahin. Sinasabi nga nung nandun sa comment na basa ko, wala, dyan lang naman sa views yan Dyan sa social media, mataas ang EAT. Yun nga maganda nakikita mo na yung mga tao talagang nagtsatsaga talaga. Mapanood lang ang EAT. Talagang nagbibigay ng effort. Mantakin mo sa TV, di ba? Sinasabi ko nga, upo ka lang. Isang pindot mo lang ng remote. Ayan na. Pero sa social media, marami ka pang magbabrowse-browse ka pa, ganto, magtatatype ka pa. Tignan mo naman yung effort na ginagawa nila para mapanood nila yung EAT. Nakakangawit yung umawak ng cellphone, di ba? Tapos minsan ang liit-liit lang na papanoorin mo kumpara sa TV, pero nagtsatsaga sila para masuportahan at mapanood ang EAT. Di ba? Mataas naman daw yung rating. Ano ba, GMA7? Bakit ganito? Mataas naman daw yung rating. At saka nagna-number 1 naman daw sila. Bakit ganito? Ano nangyayari? Number 1. Eto, mismong vlogger vlogger ng Tape, nagbablog. Nadulas pa nga sila, 100k daw yung sahod. Diba? Ala, ano yun Nadulas kayo merong 100k ang sahod. Aba. Okay naman. Mataas naman yung rating. Bakit kailangan ganito yung mangyari? Sana hindi mali yung iniisip na hanggang October na lang. Eto na ba yung sukli ng lahat ng ginawa sa Tito Vic and Joey?
Akala kasi nila maganda yung magiging feedback, no? Yung nangyari nung nawala ang Tito Vic and Joey. Akala nila is hindi maaapektuhan ang programa nila sa pag-alis ng TVJ. Talagang sinasabi ko sa inyo na hindi sinuportahan ng mga tao ang Itbulaga, kundi ang sinuportahan ng tao ay ang TVJ. No? Kaya talaga lumakas ang Itbulaga dahil sa TVJ. At TVJ ang nagdala sa pangalang Itbulaga para makilala ng mga tao. No, naging pangalan ng programa nila yan. Yan ang tumatak, Itbulaga. So kung tumatak sa tao ang pangalang Itbulaga, ang nakatatak din sa tao kapag inisip ang Itbulaga ay TVJ. Kaya ngayon nakikita nyo na ang importansya ng TVJ diyan sa programang yan. Okay lang yan. Actually, pag alam nyo sa totoo lang, pag ipinasara itong Itbulaga, itong Tape Bulaga, meron namang ipampapalit dyan. Ang GMA7, wag kayong mag-alala. Papalit na lang eh. At malay nyo sa susunod kapag ipinasara na, etong Tape Bulaga, mga kababayan, kung totoo man itong sinasabi ng vlogger ng Tape Incorporated, mga kababayan, etong nagpa-vlog ng Tape Bulaga, kung totoo man ang iniisip nila, na mayroong matinding pinagdadaanan ang Tape Incorporated, isa po ako sa nakikisimpatya. Sa totoo lang pa mga kababayan, ito happy muna tayo ngayon, Sabado naman. Pagbigyan nyo na ako. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, siguro kaya nalulungkot si Bell Spills. Eto kasi nadula sila. Kaya nalulungkot si Bell Spills, baka 50,000 pa lang yung nakukupra. Hindi pa nabubuhay 100K. Nadulas kasi, wala, kayo pala bayad Di umano. Sana all. Baka kaya nalulungkot, diba nadulas nga sila, sabi nila, alaki ng sahod namin dito, 100K. Baka kaya nalulungkot mga kababayan, 50,000 pa lang yung nakukubra nila. Di umano Installment. Huwag naman ganon. Eto sa GMA7 huwag naman ganon. Kawawa naman ang mga taga-Tape Bulaga. Alam nyo, nagna-number 1 sila sa rating. Pagpasensyahan nyo na. Alam nyo mga kababayan, eto ang dami mga naglalabas ang balita. Nung nakaraang buwan pa, nung August 1, may lumabas na balita na kung saan hindi nakakabayad etong Tape Incorporated ng kanilang diba, alam naman natin, Black Timer, etong Tape Incorporated, etong Tape Bulaga. Si GMA7 hindi pa nakakabayad. Actually, nasa 57 million. Base dun sa video na tinalakay natin. Nung nakaraan, kung tunay man yun, mga kababayan, ilang buwan na yung lumipas. Kung tunay man yun ilang buwan na po yung lumipas. Yung 57 million, kung hindi pa sila nakakabayad, padoble. Lalaki yun. Oo. So sabi ko nga sa inyo, mas mahalaga sa negosyante na kumikita yung kanyang negosyo. So kung hindi nakakabayad, di umano itong Tape Incorporated, may possible talaga na baka hindi natapusin yung kontrata at tapos. O di kaya naman mga kababayan, pagbigyan sila na tapusin yung kontrata at babay na. Tapos na, wala ng Tape Bulaga. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbigay ng kanyang komento at reaksyon. Walang iba kundi si Jake Magnus. Ayan kayo mga katunay. Ano masasabi nyo na hanggang October na lang daw ang Tape Bulaga? Comment lang po kayo sa comment box. 100K sana all. Diba? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.